Kaya nga nagsisipag ang personang ito kasi ayaw ko mamatay ng mahirap. Kapag nasa ibang tao ka, nakatira, you should learn how to not complain. Dapat alam mo yung pagtitiis. Pero at the same time, dapat may goal ka din. At may limitation. As long as hindi ka sinasaktan physically or hindi naapakan yung dignidad mo, you should follow. Sa tingin mo makakatulong naman sa'yo, you should follow. Kasi yun lang kaya mong gawin sa ngayon. Kasi darating yung panahon na hindi ka na nandyan. Hindi ka na nandyan sa parte na yan. You might be a boss, a CEO, ikaw na yung magpapasahod, ikaw na yung magdedesisyon, ikaw na yung bahala sa sarili mo talaga as in. Kaya pag nakikitira ka, respeto and follow. Naniniwala pa rin ako dun sa a great leader is a great follower. Kaya hanggat wala ka pang napapatunayan sa sarili mo, gumagawa ka pa lang ng pangalan mo, or andito ka pa lang sa proseso ng buhay mo, kailangan mo lang sumunod as long as ayun, nakalimutan ko. Sinaulo ko yun eh. Charis. Nung nag-decision ako na maging working student, buo na yung loob ko. Buong buo. Like, wala nang makaka-break. Kahit anong hirap na maranasan ko like that. Ganun yung mindset ng persona na to. Kahit anong hirap na maranasan ko, basta makapagtapos lang ako, gagawin ko. Sasaluhin ko. At I will always choose to be kind. To be kind. Instead to be right. Mas gusto ko maging mabuti kaysa maging tama. Okay lang. Like, okay lang kahit maipit sa mga kasalanang hindi ko ginawa. Basta naging mabait ako. Ayun na yan. Pero sa whatever, ano sabihin nila na basta magiging mabait lang ako. Mabait na alagad ng Diyos. So, Ate Jack, yung big boss, si Big Boss, she taught me a lot. How to be a millionaire. Ayan, kaya yan, si Chinkitan, yan si Chinkitan, pinakilala yun sa akin. At hindi ko makapaniwala na si Chinkitan to, meron pala siyang ganito, like yan. Tinuturuan niya ako maging milyonaryo, magtipid. Talagang, ang pagtitipid ko ay tinuturuan niya akong not to buy, hindi bumili ng mga things sa ukay. Kasi nga kung gusto mong maging mayaman, ay dapat mag-ipon ka. At mag-ipon ka na parang pang shopping. At mag-shopping ka sa mga mall, sa mga ganyan. Hindi na dun sa mga bagay na mura, pero gamit na, pinaglumaan. Like low class. I'm not saying this to everyone but yun lang yung Kasi syempre, gusto ko maging mayaman. Kaya iniwasan ko na yung ukay. Dati bumibili ako ng ukay, pero ngayon hindi na. Tama. Kasi gusto kong bumili ng mga bagay na mahal, na matitreasure ko, na ay, ito yung gamit na pinag-ipunan ko. Nabili ko ito dahil nag-ipon ako. At ito ay branded. This is yung mamimili ka ng paminsan-minsan pero hindi na siya ukay. Habang tumatagal, nababago ko na yung mindset ko for a better mindset. Kasi I'm so poor na nga, mahirap na nga ako. Yung isip ko pa pang mahirap pa. I wanna be a millionaire.
Not only a millionaire, but a billionaire. I'm saying this because I have freedom of speech. Guys, tingnan nyo ang labahan ni Madam Bertud. Ito madami at mabibigat. Pero hindi naman ako maglalaban yan. Pero, nakakapagod to. Mapapagod yan siya. Maglalaban ito. Ito madami. Mas madami siya. Akala ko may ibig sabihin ang ano kaya feeling maging ambassador? Bigyan sa akin. Ambassador? Ambassador ng skincare. Like, wala pa akong ginagamit na product. Like that. Pero gusto ko ma-experience maging ambassador kahit isang kontrata. Ambassador, how is it? Pero that's public, yeah. Wag na lang. I'm shy type. Hindi lang halata. Pero shy ako. Sabi ng teacher ko, pinanganak kang mahirap, kasalanan mo na kapag namatay ka mahirap. Of course, tama yun. Kaya nga nagsisikap eh. Kaya nga nagsisipag ang personang ito kasi ayaw ko mamatay ng mahirap. Iisipin ko na lang na hindi bagay sa akin mamatay ng mahirap. Kasi nga, talagang tumatak sa isip ko yun. Dapat, pinanganak akong mahirap, hindi ako mamamatay ng mahirap. Just, kaya nga yun. Kaya nag-decide talaga ako maging working student. Para, kahit ano man maging problema sa bahay, sa amin, sa probinsya, labas na ako doon. Basta tuloy-tuloy sa akin buhay din sa Manila. Kaya tuloy-tuloy ang pasok. Dahil ako may trabaho. Pinapaaral ko yung sarili ko. O kahit magka-problema si mama, si tatay, hindi nila ako mabigyan baon. I can sustain myself. Walang makakapigil sa akin. Makakagraduate talaga ako. Pero, hindi ako magpupulis. Kasi naman, kahit ako'y batak, ang height ko ay kinulang ba? Kinulang eh. Pinaba na nga yung height ng pulis. Naging 5 na, di ba? Aba, hindi pa ako umabot sa 5. Talaga namang kapalaran ng person siguro. It is not for me. Meron pang ibang plano ang God para sa akin and I breather. Basta, sa way into success. Napakaingay. Ito yung mga laman ng isip ko and I want to ilabas lahat ba. Kaya I have a lot of video. I am certified working student. At alam mo ba, being a working student, tapos nakapagtapos ka, talagang alam mo yung nakaka-proud talaga yun. Sobrang nakaka-proud. Kasi syempre dinala mo yung sarili mo at nagtagumpay ka dahil ginawa mo yan. And I can't wait to see my diploma. Kasi naman, pinaghirapan ko talaga yun. Papaghirapan ko yun. Maraming frustration yun. Maraming puyat bago makuha ang diploma. Maraming puyat, maraming recitation, maraming report. Talagang pinaghirapan ng 4 na taon yun. Dapat yun yung makuha ko ngayong taon. 2026, makakapagtapos na ako. At sana, matapos ko na yung research ko at baka yung pa maging tenek talaga namang hindi maaaring maiiwan. Aray ka. Dahil mag-a-abroad pa. Ay, abroad. Punta tayo sa Europa. Subaybayan nyo ako dahil pupunta tayo doon. Dahil ngayon, magsisimula na ang aking matinding way. Kailangan natin maging matagumpay sa buhay. Hindi dapat mga negative ang mga nasa isip. Paano tayo magtatagumpay kung negative vibes naman ang binibigay? Positivity
starts from within. And if you cannot start it, paano na? Mati-depress ka talaga. Tsaka kapag na-stress, dapat kumukonsulta sa mga depressed, like anxiety, kumukonsulta sa psychiatrist or psychology. Hindi naman ibig sabihin nag-consult ka doon, baliw ka. Yun para matulungan ka to overcome that kind of feelings, the emotion that you are yon. Napakadaldal. Madaldal talaga ako. Kaya ko may pagpintuan maghapon. Pero, sa piling tao lang, hindi man din sa mga stranger. Dahil ako ay mahiyain. Are you feeling down? Down, down, down. If you feel down right now, mag-ano ka lang, punta ka sa simbahan. Magdasal ka. Kung naiiyak ka, umiyak ka. Ilabas mo lahat ng nararamdaman mo. Like everything. And say it in your mind. And talk to God. Ibasa mo kay God lahat. At siya na ang bahala sa'yo. Ganun lang. Kasi every one of us have a struggle, have fears, nai-stress, nade-depress. And that is your way. So you overcome that. One of the way. And I think that's the safest. Safe. Gusto ko talaga mag-English. Alam mo yung gusto ko mag-improve pag-English. Ay, naku. Parang napakahirap baga. Dapat walang mahirap. Pero normal na may mahirap. Gulo. Magulo. Gusto ko lang may masabi. Hanggang mamaya pa ako dito. Dito ko daw, naaabutan ako ni Busing dito. Tsaka ni Madam Bertud. Matutulog na sila pero nandito pa ako. Ganon. Kasi napakabagal ko no? Napakabagal ko. Magtutupi lang naman. Maglilinis lang naman. Tagal-tagal kasi nga. Iyan. Napakaingay kong nila. Huwag mo nang tingnan yan. Oo, pulis nga yung mga yan. Pulis sila. So, what the point? Bawal i-show yan. Showdown. Ang init. Naka-aircon ako yan. Isa talaga, di na akong tinatabla ng lamig. Manhid. Ganda ng ngipin ko, no? Pero kawang yan. Kawang. Hanggang baba. Pwede pagpantayin. Tingnan mo na. Kala mo lumalampas ang tinga dyan? Hindi. Talaga ako'y tinitinga diyan. Kailangan ko lagi ng yung stick? Chopstick pa yun. Yung pantinga, ano yun? Basta. Nakailang report na ako buong taon. 4 na taon na ako nagre-report sa school. Walang katapusang report. Pero, sabi ko pa naman nung nag-report ako sa school, sa unahan, this is the last time na magre-report ako sa unahan. Gagalingan ko na. Ay, dintik na yan. Pagdating ko sa unahan, no, ang lakas ng boses ko, pinuri ako ni ma'am. Dapat ganito ang nagre-report. Aba, pagkasalita ako, biglang pumiyok. Ayan na, tinawa na ang persona. Wala na, sira na. Tapos hindi lang yung isa, kundi dalawa. Talaga naman, sabi na sinasabi na wag nang pinupuri-puri pa ang persona. Adi, distract pa naman ang persona. Pinupuri. Ayoko nang pinupuri. So, okay na yung nakikinig na lang sila. Puri-puri pa eh. Nasira tuloy. Ay, nakuhay ng Pinoy. Romeo, save me. Somewhere we can be alone. I'll be waiting. Mula ngayon, magbablog na ako at hindi ko na i-edit. Wala nang cut-cut, wala nang voice over. Ito na yun. Siyempre, kasi nakakapagod eh. Kahit we normalize pagod, we should accept na talagang nakakapagod. Ang vlogging ay hindi basta-basta. Kala nila, baby ko lang mga people na yan.
Pero mahirap din kasi yung oras. Ayan na, tapos na tayo ayos ng mga damit. Ngayon naman, tayo, maglalagay ng pagkain sa ref.